magagalit, itinatayo mo pa si Lasso na you can vouch his personality, his integrity. Yan. Oh my God! You have to be unbiased. Pero nandoon sila tapos magba-vouch ka. You are the chairman? Sinupalpal ni Maharlika si Senator Bato de la Rosa matapos tila idamay pa ang pangalan nito sa kanyang hearing. Humarap sa Senado ang dating PDEA agent na siyang pumirma ng mga dokumentong inilabas ni Maharlika. Nakitaan kaagad ng pagkabayas ang senador dahil mas pinuri nito ang integridad at katapatan ni PDEA Director Virgilio Lazo. Bilang chairman ng hearing, mga kababayan, ay nagbigay pa nga itong si Senator Bato de la Rosa ng papuri sa hepe ng PDEA na siyang hindi nagustuhan ni Maharlika at ng marami sa mga netizens. Grabe daw sa pagkabayas itong si Senator dahil kulang-kulang na nga daw ang mga katanungan nito ay nalihis pa ang topic kay Maharlika. Yung post ko na nireakan ni Senator Bato. Ito naman kasi itong Maharlika na to, hoy. Okay. Ang sabi ko, tinag ko kasi Senator Bato, kaya siguro na, na distract siya dahil ongoing yung hearing. Ang sabi ko sa kanya, Senator Bato, si Marcos Bangag ang subject, hindi ako at si Morales. My God, sabi ko, magtatanong na ba ako na nabayaran ka ni Lisa? Okay, bakit yun ang tanong ko? Kasi based po yun, Senator Bato, sa nakikita doon sa DZAR, doon sa mga comment section, na dismayado ang taong bayan. Okay? Sana po, as a senator, at as PNP, dapat you have to be tough. Emotionally, tough kayo at be professional. Di ba? Nabigyan niyo patuloy ako ng limelight sa Senado and I am enjoying it. Right? Actually, I'm enjoying it. At the same time, dismayado po ako. Actually, ayokong, hindi kita binarubal, Senator Bato. Alam mo yan, hindi kita binababoy. Okay? Kasi kung baboy or babarubalin kita, yung matitikman mong salita sa akin, hindi talaga bakain ng iro. Pero humingi ako ng pasensya sa iyo dahil na-disrupt ko ang hearing unintentionally. Kasi nakikinig ako habang nag-hearing kayo. So, pinakikaramdaman ko yung boses ng taong bayan, yung kanilang komento dun sa nagaganap na hearing. Paaminin mo muna si Lazo na siya ay sinungaling. Di ba? Bago niyo ako kasuhan, kailangan aminin ni Lazo na yes, hindi AI ang dokumento. Dapat si Lazo ang piniga mo, hindi ako. Diba? Dahil ako lamang ay katuwang ninyo sa pagbibigay ng information. Dapat sinabi mo kay Lazo, Mr. PDEA Director, saan ka nag-come up na sinabi mo na ito ay artificial intelligence? The copy. Hindi Hindi pa kami magagalit. Itinatayo mo pa si Lazo na you can vouch his personality, his integrity. Yan. Oh my God. You have to be unbiased. Pero nandoon sila tapos magba-vouch ka. You are the chairman? Nagagalit na ako. Sabi ko, kulang ako. You have the chairman, iba-vouch mo siya. Nasasabi mo mabuti siyang tao. So you're just saying, mga palangga. So, kumbaga, sinasuggest mo sa taong bayan na mabuti siyang tao where in fact sinungaling siya. Yun. Kaya ako'y nagtanong. So, ngayon, mga palangga, yung pinaliwanag ni yung sinasabi ni Lazo na sinungaling daw si Morales kasi daw yung promise wala. Okay? Pre-report whatsoever, ano man yung promise. Ano nyo dyan? Basahin ko. I-search, i-comment ko dyan, mga hitad. Okay? Imagine, okay, sinabi na nung 2014, sabi ni Morales wala pang promise. Tapos doon yung isang, I don't know, lawyer yun, o katabi na sinabi nga na wala pa talagang promise na yun, yung procedure na yun, kung paano kinukuha yung mga, yung paano nire-report. Okay? Okay. Ngayon, ayan, paano nire-report. Doon pa lang, Senator Bato, dapat binoljak mo na si Lazo. Dapat si Lazo ngayon nakakulong, na cite in contempt. Kung ito ay magaling na investigador. Kasi sinabi ni Lazo doon na wala sa promise. Wala pa nga promise noong 2014.
Diba? Hindi ba dapat kasinungalingan na yon? Writer and then content, kulong. Ako nga, kung ako nandyan, bangin kayo lahat. Wag niyo ako i-highlight. My God! Yun ang gusto marinig ng taong bayan na pigain mo yung mga sinungaling niyang testigo. Okay? Wag ako, we're friends. Dapat doon, kung matino ka, ipatawag si Maricel Soriano, ipatawag si Bangag Jr. At pigain mo kung sino ang dumukot ng mga papel sa loob ng PDEA. At the fact na sinabi ni Morales na mayroong 5 litrato sa iba't ibang pagkakataon, dapat doon ka nag-focus eh. Hindi mo man lang sinabi kay Morales. Alam mo, promise. Okay? Promise pala. Promise. So, walang promise nung 2012. Kaya, sinungaling si Lasso. Okay? Kung ikaw, Senator Bato, ay magaling na investigador, sinabi ni Morales na may nakita siyang mayroon siyang naka-attach na pictures. Binanggit niya Marcos Jr. at Maricel Soriano as top notcher investigator as you claim. Hindi ba dapat, okay, Mr. Morales, sabi mo, may naka-attach doon sa pre-op and authority to operate na mga litrato na nag-session sila Bangag. Maari mo bang ipaliwanag sa Senadong ito kung ano yung nakita mo sa mga 5 pictures na to? Eh wala ka namang sinabi. Masisisi mo ba ako na magtanong kami na bayaran ka ba? That was a question. It's not an accusation. It was a question. A question between question and accusation, magkaiba po ang definition nun. Pag question, tinatanong ka. Pag accusation, inakusa kita. Sigurado ako na sa hukumang ito o sa moment na ito, ikaw, General o Senator Bato, ay binayaran. It was a question. So, ngayon, okay, ang daming loopholes eh. Hindi mo kami masisisi. At I hope sa next hearing, galing-galingan nyo naman. Okay, wag kayong magpaka-emotional. Imagine mo, tapos redact mo pa yung tungkol sa emotion mo. Dapat sinama mo para sa history ako ng Senate, di ba? Gusto ko yun. I love it. Alright. So ngayon, ano pa yung mga napansin ninyo? Can you comment? Can you help me palangga? Ano yung mga napansin ninyo na dapat nyo nasagot? I need your suggestion. Okay. Mag-video. Yeah, I'm willing. I'm willing to testify sa Senate. Huwag kayong mag-alala. Okay? Ang mga sinabi nila na walang papel na gano'n na pwede, syempre nakalabas na nga. Authentic. Okay, ito. First na sabi ni sino yun? Annalisa Ortiz-Locsin. Okay. Ang sinasabi ni Senator Bato doon, ito pa, napapanagutin ang mga nag-leak. Hindi ba dapat papanagutin si Bangag Jr.? Dahil, Senator Bato, ang pinag-uusapan natin dito, ang presidenteng nagbabangag. Sinabi na rin mismo ng dati mong boss, ni Pangulong Duterte. At alam mo yan, narinig mo yan, bakit nagmamangangan ka? Nandoon ka sa may Isogralia. Sinabi ni Pangulong Duterte, wag si Maharlika, wag si Morales, ang imbitahan mo si Marcos Jr. dahil sa kanya nakaasalalay ang kinabukasan nating lahat, hindi sa akin.